We are joined now by Attorney Philbert Catalino Flores III, Director of the Enforcement and Investor Protection Department at the Securities and Exchange Commission. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ay, una-una, tell us all about these job scams. What are they selling? How are they getting to people? And how many are being affected by those fraudulent scams? Okay. It's like this. They usually offer through text, or sometimes there is a posting online to social media for a job offer. Ang gagawin lang nila is to text lang or just like a certain product, etc. And there's a promise that they will be paid for such services. But that's the first thing. And then they will be given certain task to do. We call this job offer scam or tasking and recharging scam. And then after that, they will be asked to pay certain amount for PIN to release their payments. They will be asked to pay taxes for BIR. They will be asked for to remove them from the blacklist of the SEC or even the AMLAC. They will do those things, making all excuses for you to provide additional money, to deposit money, to release, so that you'll be able to get your money. Ito ho ba yung parang minsan nagpapadala sa mga messaging apps na parang you can work for this online shopping platform for this and that. Tapos, magkano po kaya ang binibigay dito sa una? Usually, ang nag-uumpisa yan, mga 1,500 lang, mga ganyang kahina lang ng mga presyo. Eventually, it increases to 5,000 hanggang sa yung tao, because nagbigay na, di ba? Ang Pinoy kasi pag naibigay na, parang uy, sayang. Yun na lang naman ang susunod na requirement. So, the psychology behind, alam nila yan eh. Kasi nagbigay na ako, sayang na yun, baka para ma-recover ko. Yun yung ginagawa ng mga scammers. Inaano yung nagbigay na eh, sayang. Baka ito na lang yung last requirement. Makukuha ko na lahat. So doing that, so yung pinaasa yung tao. So these are jobs na, yun nga, sa online lending, or sometimes meron pa sa mga, yan, yung mga shopping apps na kunyari magla-like, mag-advertise, will do these things para as a job. Oh, so kung wari po ako yung nagbigay ng 1.5, magkano po usually nakukuha? I mean, in return? Usually binibigyan ka, sa trabaho mo kasi may mga likes yan na makakakuha ka ng 2,500, 5,000, ganyan ang mga kapalit niya. So because of that, masabihin nila, ay, yung 5,000 mo may tax yan. So sisingilin ka ng tax. Tapos, mali yung ano mo, yung account number mo. So to release that, para makuha mo yung pera mo, kailangan mo ng ganito, ng amount, additional amount. Ganun lang, to get the 5,000. Yun yung problema doon. To get the 5,000 plus the original na yung binayad mo, ganun yung sasabihin nila. 5,000 plus yung whatever yung amount pa. Okay. Paano nyo po ito na-monitor? Marami po ba nagre-report sa inyo? And how much is the biggest that you know that people have lost because of these scams? Okay, we're talking of the this tasking and recharging. Ang pinakamalaki na nakita namin, 150,000. Okay? Pero dun sa isang scam, which is the advance fee scam, yun, mas malaki ang nakuha doon. As high as 250,000 nakukuha doon. Yung 150,000, saan po? Saan po ulit? Yung advance fee scam naman. Iba naman. Advance pay scam. The advance fee loan scam. Kumbaga, nangungutang ka, magbabayad ka pa. Yung ganon. 'Di ba ang regular na pag naglo-loan ka sa lending app, for example, all their expenses, all the admin charges, all in accordance with the Truth in Lending Act, ibabawas yun sa proceeds. So for example, nangutang ka ng 5,000, 1,000 ang admin ang makukuha mo 4,000, but you'll be paying 5,000. That's the regular process. But the moment nang hingi na sila ng 1 centavo, kahit magkano, that's already an advance fee scam. Kasi walang gagawang legitimate na lending company na din.
Mm. So So, yan po, yung ito tasking po and recharging, ay ganyan din po. iba po ito 'no, ito yung Gumagamit online. po sila ng mga legitimate corporations. So what we did is to campaign na check with SEC, of course, para makita mo kung legit na corporations. Now, they move up. Sinabi nila, okay, they're using legitimate corporations now. Lending companies or even Ayala Corporation. Naglalagay sila ng mga ganyan na tao. So now, nilalagyan namin yung check. We have an SEC check app which the public can check if that corporation is registered. Merong warning kagad to, advance fee scam, ganyan. Yung tasking recharging is ganito. Para na ano na sila, uy, may ano kagad. Gretchen, minsan ang nangyayari, nakakatanggap yan ng random text lang. Kasi may mga scammers talaga na we found out with PAOK and the NTC that they're using a mobile transmitter that transmit in a certain area text messages na mayroong mga link that the unsuspecting victims will just click and yun na. Tuloy-tuloy niya, offeran ka na ng job, offeran ka na ng loans or kukunin ng details ng ano mo, nakalagay sa phone mo. So we are always asking people to really think before you click. Yun ang importante doon. This is the first defense. Verify kagad sa lahat sa bangko mo or sa lending sa payment portal para ma-verify mabuti yan kasi para lang hindi kayo mabigyan. Then dito po sa may kasi yung po yung nabanggit ninyo, yung online lending po yan, di ba? Opo. Meron naman po yung sa trabaho. Yes. Anong klaseng trabaho po? I mean, I believe it's somewhere along the lines of sales. Yes. Ano po yung kalakaran naman ho doon, yung pinapagawa sa mga tao? Pinapagawa, usually pinapa-advertise to, pinapopost, nagpapa-like doon as if merong mga bumibili doon, nag-review sila ng product, yung mga gano'n. Pinare-review sa kanila. Pwede rin sila ang nag-advertise, sila ang nagpo-post sa kanilang mga personal profiles online. Yan po yung mga pinagagawa. It's really more of advertising, marketing and style. Tapos doon po, meron pong hinihingi ding registration fee? Sa umpisa, wala. Siyempre, kasi tatrabaho ka nga, hihingan ka pa. So, hindi. So, because of the, wala kang usually walang hihingin sa'yo sa umpisa. Tapos kapag nakapagtrabaho ka na and you know you earn 5,000 or 1,500 kunyari, hihingan ka muna unti-unti. Pengi ng 200 for days kasi ganyan yan. Bayad ka naman, tapos bibigay sa'yo yung 1,700. Bibigay yung 1,500 sa'yo. Yeah, bibigay sa'yo yan. Tapos yung susunod, bibigyan ka ng bagong task. May ganun po. May style naman na, hindi. Para makuha mo yan, eto pa, may bago kang task. Hindi mo pa nakukuha yung first task mo na nagawa. Bibigyan ka ng bago. At, ang inaano na, nakadikit itong second task to sa first. Para makuha mo yung first, eto gagawin mo. Yung tao, tuloy pa rin dahil sabi naman, nag-click lang naman ako, nag-advertise lang, kumbaga wala masyado, pero nagbigay ka na ng mga certain amount, hahabulin mo. So, ganun po nangyayari. It's really more of the psychology of the person, kung paano ka nahuhook in. Paano po kung hindi na po kayo nagre-reply? So kung wari, kayo po ay kumita sa una, tapos binigyan pa kayo ng additional task, tapos kumbaga you stop communicating. Meron po ba kayong nababalitaan na hinahabol pa o hinaharas? Sa tasking and recharging sa awa ng Diyos, wala. Sa advance fee scam, meron. Papadalang ka, di ba nangungutang ka kunyari. Tapos hindi mo tinuloy dahil nakita mo na nanloloko lang kasi nanghingi ng amount. Papadalang ka kunyari na ng NBI subpoena, papadalang ka ng court order to appear, mga ganyan. May mga PNP, ganyan ang ginagawa nila. Tatakutin ka na para ituloy mo yung loan. Imagine mo, pinipilit ka mag-loan. So hindi tama yung gano'n. So ganyan, sa advance fee scam may gano'n. Sa tasking and recharging, in fairness naman wala na kasi alam nila na nakatunog ka na. So,
medyo alam na nila yon, stop sila kagad usually. Okay, bilang Wala panghuli pa ho, kami nakita na nagtuloy-tuloy na pinaharas pa, wala. Oo. Pero sa advanced fee scams, meron. Sa nakikita niyo ho, no, sino po yung pinaka-vulnerable dito sa mga scams na to? Would you parang identify a pattern? Do you identify a pattern? At pangalawa, ano po yung mga red flags na, dapat iwasan ng publiko? Lahat po ba yan ng mga text na mga offers ay huwag i-entertain? Is it safe to say that, just pag dinaan sa SMS, talagang wag nang tignan, wag nang basahin, wag nang tignan na legitimate ang mga offer na ito? Okay. Yung sa first question mo, ang ano siya ano ba to? Sorry na ano lang ako. Sa first question is, ano naman siya, teka lang. Kung may Sorry. vulnerable ho na sector o age Sa first group question o na ano namin niya, usually yan yung may mahilig. Usually yan, kabataan yan, na may gustong kumita ng extra. Kasi, di ba, kumitang extra That can be anyone. Yung gusto lang kumita ng extra. Usually nakikita niya yan kasi online yan, yung mahilig mag-online. So yan ang usual Wala talagang profile na ano yan. Usually yan yung mga may extra time na gawin. Maaaring wala siyang trabaho existing ngayon or wala siyang ginagawa. tumataya na lang doon. Sayang. Extra to di ba? Extra trabaho to, kikita ka. So, Tama ho. yun ang kahit naman sino pwedeng maging victim. No? Okay, pagdating naman dun sa sa pangalawang ang ginagawa namin, ganito yan, mama. Pagka nakatanggap ka ng text or may nakita ka online to click this for more information, I would prefer na wag na muna. You investigate further. Kasi usually they use legitimate companies, especially kung text. Usually yan, pagka ang scam, pag dinala ka na sa Telegram, yan, kabahan ka na. Sa Telegram, lagi ang mga scammers. Nasa Telegram sila. Yung messaging app. Pag dinala ka na doon, kabahan ka na. Bakit po doon? Pwede kasi mag-delete ng trace. Kasi walang trace Yun ang Oo. problema natin dyan. Okay? Ang sa amin pagka ganun nangyayari, we want the people to report agad sa PNP, sa NBI, sa amin, turo kagad sa NTC. We have active cooperation with them, with the National Privacy Commission as well. Kumbaga, meron kaming active cooperation with them. I'm not saying just active talaga kasi we continuously work with them, and in fact, mayroon kami mga raids in the past. So yun po yung nangyayari. So we want people to really investigate first. Kung pwede, wag munang mag-click. Alamin nila yon. Especially kung may text messages ng unknown people. Minsan nakalagay pa doon, talagang company, yung kanilang service provider na nakalagay doon. This might be bogus. Galing sa bangko nila, lalabas na. This might be bogus. They really have to verify first. That's the first step. O kunyari, na-click na nila, napunta na sila doon, nakita na sila. Then, ask question. Meron ba kayong secondary license? Meron ba kayong Paano kikita rito? Anong account ginagamit? Pagdadaling ka na sa isang messaging app, Telegram usually yan, or kailangan imbitahan ka pa para pumasok sa isang chat group, dapat magdalawang isip ka na. Kasi hindi dapat ganon. Kasi magbibigay ka ng pera or kikita ka or babayaran ka. Dapat alam mo na yung pagpupunta mo, kilala mo, nakita mo kahit pa. Yung ganun. Ito pa ko sa chat group, ang ginagawa nila. May magte-thank you doon. Sila. Kunyari, 10 yun nandun sa chat group. Ikaw lang mag-isa doon. The rest ay kasama nila. So may magte-thank you doon. Uy, natanggap ko na, etc. So ikaw naman ay, kuya, totoo to, legit. Kasi may ibang taong bayaran na. So yung ganon. Pero remember, you're the only one there. Correct. The rest are in on the scam. So you want people to really be more conscious vigilant. of those. Yes. O kaya ho pala ako, ang daming GC bigla. Napapasok ako doon. Okay, in the meantime, maraming salamat po. Ma'am, pakiusap ko lang kung meron kayo, kunyari may mga GCs kaya, just get the accounts. Importante kasi we have the Anti-Financial Accounts Scamming Act.
Yes that po, we yes. can now trace, we can use to trace who owns those, etc., etc. Eto mama, sorry medyo kailangan mapaalam sa mga taong bayan. Ma'am, Ma'am, yung sir, konti na lang kasi yung AFASA, mauubusan na po tayo ng oras. Just make it quick. yung AFASA po, ang kinakasuhan doon yung mule account. So pag ikaw, meron kami nahuli na pinag-register lang siya ng account, ng payment portal account. Pinag-open ng account. Pero wala siyang control. Nakakasuhan ka. May criminal liability po yan under the AFASA. At ikaw din ang kakasuhan ng lahat sa scams. Dahil nagamit ka sa scam. So, importante po yung AFASA law na yan, na alam ng mga tao na huwag kayong magpapagamit to open an account. Okay, maraming salamat po sa Thank you, for entertaining us and indulging us this morning. We have Attorney Philbert Catalino Flores, the third Director of the Enforcement and Investor Protection Department at the Securities and Exchange Commission.